Kasong kriminal ay sinampa ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSM-BPI laban sa TV host at komedya na si Vice Ganda at ang partner nitong si Ion Perez. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Mark Tolentino, paglabag sa cybercrime law ang isinampa laban sa dalawa. Tumanggi naman muna magbigay ng karagdagang detalye ang nagreklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsasampa ng kaso. Sasagutin raw ang lahat ng tanong sa gaganaping press conference ng grupo sa Miyerkules, September 13. Sa ibang balita naman, hello mga ka-legit Gavercards, hello sa mga show timer po natin dyan, kasi pag-uusapan po natin ngayon yung tungkol po sa kaso, na inihain po against Vice Ganda at Ion Perez, sinampahan ng kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito po ay ibinalita ng DZYT 765 12 hours ago. So, mapapanood nyo po yan sa kanilang official Facebook account. Pero ngayon, pag-uusapan po natin yan. Dahil talagang humantong na po, sa criminal case yung suspension. At yung ginawa po nilang dalawa na hindi po nagustuhan ng maraming mga netizen. Kasi kabilang na dito si dating Senator Enrile, Ito po yung balita, panoorin po natin, pakinggan. kriminal ang isang sikat na TV host sa Quezon City o QC Prosecutor's Office. Alamin natin kung sino ito sa report ni MJ Mondihara. Live, MJ, magandang gabi. Magandang gabi mula dito sa Quezon City. Hindi lang isa kundi dalawang personalidad ang kinasuhan ng mga social media practitioners ngayong araw sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasong kriminal ay sinampa ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSM-BPI laban sa TV host at komedya na si Vice Ganda at ang partner nitong si Ion Perez. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Mark Tolentino, paglabag sa cybercrime law ang isinampa laban sa dalawa. Tumanggi naman muna magbigay ng karagdagang detalye ang nagreklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsasampa ng kaso. Sasagutin raw ang lahat ng tanong sa gaganaping press conference ng grupo sa Miyerkules, September 13. Sa ibang balita naman, nitong weekend ay nag-init ang ulo ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile laban kay Vice Ganda. Ito matapos sa Ayun, so according po dito po sa news na balitaan po natin na tuluyan na nga pong kinasuhan ng criminal case, kasong kriminal ang ikinaso po dito kay Vice Ganda at kay Ion Perez regarding po dun sa nangyari po sa Isip Bata segment, Parang meron daw pong isang grupo ng tao na naghabla, dito po against po Ion Perez and ayan po sa ilang news na meron po dito sa News Online, Vice Ganda at Ion Perez sinampahan ng kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasong kriminal ang isinampa ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated laban sa TV host comedian na si Vice Ganda at ang partner nitong si Ion Perez. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Mark Tolentino, paglabag sa cybercrime law ang isinampa laban sa dalawa. Tumanggi naman na magbigay ng karagdagang detalye ang nagrereklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsampa ng kaso. So umabot na po sila talaga dito sa sukdulan dahil talagang criminal case na po yung kanilang isinampang kaso dito kay Vice Ganda dahil lang po sa pagkain po nila ng icing. Nako po, lalo po manggagalaite. Maraming mga followers po ni Vice Ganda patungkol sa bagay na ito. Kasi bakit kailangan paabutin po sa ganun, Sasagutin umano ang lahat ng tanong sa gaganaping press conference sa Miyerkules. Magaganap po yun bukas, September 13. Samantala nitong weekend ay nag-init din ang ulo, Ito naman po isa sa itong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kay Vice Ganda. Nagbigay po siya ng statement patungkol naman kay Vice Ganda. Panoorin po natin ito. Tinawag din Enrile na salacious na kinasangkutan ng kontrobersyal na TV host. Your father is so. Ibinunto ni Enrile ang problema ng mga nalalasing sa kapangyarihan at impluensya na nagiging walang pakialam raw sa mga galaw at pakikitungo sa iba. Tinawag naman ni Enrile na bastos ang komedyante.
sarili mo na lang ang iniisip mo. Pagkala mo, maganda yung ginagawa mo, pero bastos ka. Yun. Bastos ka ng tao. Hindi lang, walang decency, abusado, bastos. Pagmula pa ng araw, ganyan na yan. Naku po, matindi po ang mga akusasyon. Matindi po yung mga... Chief Presidential Legal Counsel sa mga magulang na nai-influensya ng kanilang mga anak ng TV host. Ayun, no? Ang pamilya na may mga anak na nasasaktan o nai-influensya, they should denounce her. Partner, alas 9 ngayong Miyerkules sa Manila Hotel ang gaganapin. Yun. So, medyo mabigat po yung mga binitawang salita nitong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kay dito po kay Vice Ganda. Ito po'y matapos na tinawag ni Enrile na salacious na kinasasangkutan ng controversial TV host. No, salacious ibig sabihin nun mali siya, malisyoso. Ayon po kay Senator Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Legal Counsel, ipinunto ni Enrile ang problema ng mga nalalasing sa kapangyarihan at impluensya. Parang sinasabi niya na porket ma-impluensya na itong si Vice Ganda, porket sikat na siya, ay hindi na po siya nagiging mindful dun po sa mga ginagawa at sinasabi niya. Yun po yung tinutukoy dito ni Senator Enrile. At tinawag niya pang bastos itong si Vice Ganda. Sabi niya, sarili mo lang iniisip mo, akala mo maganda yung ginagawa mo. Pero bastos ka, bastos kang tao. Hindi lang walang decency, abusado, bastos. Magmula pa noong araw, ganyan na yan. Ayon po kay Senator Enrile. Medyo parang may pinaghuhugutan po dito si Senator Secretary Enrile. No? Payo naman ni Enrile sa mga magulang na naiimpluwensya ng kanilang mga anak ni Vice Ganda. Lahat ng pamilya ng may anak na nasasaktan o naiimpluwensya, they should denounce her. No? Parang sinasabi niya na wag niyo nang gawin, kalimutan niyo na, 'di ba? Parang kumbaga parang i-cancel niyo na 'yan. Parang gano'n yung sinasabi po ni Senator Enrile. At dahil po dito, syempre hindi naman po pumayag si Meme Vice Ganda na hindi po sagutin itong si Chief Enrile. Si former Senator Juan Ponce Enrile. Ito na, syempre po, hindi po papayag si Vice Ganda na hindi sumagot dito sa mga aligasyon or sa mga sinabi po ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Sabi niya, "My God, I'm so relevant and famous." Vice Ganda, 47 years old, joking blurt out on his Showtime kahapon, Monday, September 11, 2023, sa kalagitnaan po ng controversial issue about po dun sa kanila pong suspension. Tinawag po siyang bastos at abusado ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Makahulugan ang mga pahayag na binitawan ni Vice Ganda, 47, gulang tungkol sa mga lolong hindi ako masyadong like, sabi niya. Nagpahaging ang TV host comedian sa episode ng It's Showtime ngayong Lunes ng September 11, 2023. Ito ay sa gitna ng maanghang na pahayag na ibinulalas ni former Senator Juan Ponce Enrile, 99 99 years old na po ito, laban kay Vice noong weekend. Tahasang tinawag na almost centenarian ng si Enrile na abusado at bastos si Vice. At ito naman po yung ilan sa mga balik, no? Ito po yung sagot naman ni Vice Ganda patungkol sa issue na to. Sabi niya, Vice quip about lolos and lolas. Sa Mini Miss You segment ng Kapamilya Noontime Show, may isang contestant ang humiling kay Vice na batiin o i-shoutout ang kanyang lolo dahil idola raw inito si Vice. Kinuha ni Vice ang pagkakataon para ihayag ang kanyang saloobin ukol sa viewers nilang senior citizen. Hirit ni Vice, nakakatuwa, ang daming lolong nanonood sa akin. Ang daming lolong nakatutok sa akin, 'di ba? Kaya alam niyo po, tuwing po magsasalita si Vice Ganda, parang laging may ibig sabihin. At love ako ng mga lolo, sabi niya. Sabi niya ganon. Hi sa mga lolos na love ako at love natin ang mga lolo, sabi niya. Pabirong sundot ni Vice,
My God, sa social media, ang daming din nagsha-shoutout sa akin. My God, I'm so relevant and famous. Gate pa nga ni Vice, lalo na yung mga lolo dyan na mahal ako. Maraming salamat po. I love lolos and lolas, promise. Kahit daw may ibang mga lolo na hindi siya masyadong gusto, sinabi ni Vice na gusto niya ang mga ito. Sinabi muna ng co-host niyang si Jong Hilary, maraming senior citizen na natutuwa kay Vice dahil gumagaling daw ang mga ito dahil pinapatawa sila ng comedian. At sa ipaniliwanag ni Vice, committed ang It's Showtime na pasahin ng senior citizen. Saad pa niya, kaya patuloy namin ginagawang lalo-lalo na yung tawag ng tanghalan. May mga pagkakataon na yung ibang tao nagsasawa na sila sa tawag ng tanghalan. Ang dahilan po kung bakit namin tinutuloy yung tawag ng tanghalan kasi yan yung pinakapaboritong segment ng mga matatanda. Yan yung wala silang gagawin, nakaupo na lang sila at sa tomba-tomba makikinig lang sila ng mga kumakanta. Kaya yun po ang binibigay namin sa mga matatanda. At ang isa sa pinakagustong gusto naming pinagsiservisyohan at pinag-aalayan ng saya ay yung mga matatanda nating nanonood sa atin. We love elderly, our grandmas and grandpas. We love you lolos and lolas. Sundot pa ni Vice, pati na rin sa mga lolong hindi ako masyadong like, I still love you. So, ito po yung ilan sa mga buwelta, no, ni Vice Ganda patungkol po dun sa issue na ito, no. Nakakalungkot lang kasi bakit kailangan umabot pa po sila dun po sa criminal case, diba? Kasi naibigay naman na po yung sanction para kay Vice Ganda, diba? Bakit kailangan yung personalin itong si Vice? Parang sa dami po ng mga natulungan at napasaya ni Vice Ganda, tapos sa isang iglap, biglang-bigla, parang ang dami nang nagagalit sa kanya, ang dami na nagraran sa kanya. Ano pong dahilan? Ano po ba talagang pagkakamali ng isang Vice Ganda? No? Nauunawaan natin siya sa kanyang, alam nyo, nakikita nyo lang si Vice na tumatawa sa telebisyon, nagpapatawa. Yun lang naman yung gusto niya, yung mapasaya niya yung madlang people. Yun nga lang, may mga pagkakataon talaga na nagbe-burst out at lumalabas yung mga akala niya ay tama, 'di ba? Akala niya ay okay sa iba, pero yun pala sa iba hindi. So, yun lang po yung ilan sa mga, pero sana lang po, ang hiling lang natin dito po sa mga taong ito, na wag naman po sana nating paabutin pa sa napakatindi, parang sobrang, para namang grabe naman na yung gagawin kay Vice kung kailangan pang umabot sa criminal case. Wala naman po siyang sinaktan, wala naman po siyang inabuso. Bagkus tumutulong at nagpapasaya lang naman yung tao, 'di ba? Yun lang yung point of view ko. Masakit din sa akin kasi pinapanood ko rin si Vice at maraming pagkakataon din talaga na nagiging stress reliever po natin siya. Lalo na kapag pinanonood natin si Vice Ganda sa It's Showtime, 'di ba? Although may mga past po siya na talagang nagawa na hindi maganda, pero in return, marami naman po siyang natutunan doon. So, isa pa si Chief Senator Juan Ponce Enrile, 'di ba? Parang enough na rin at sobra na rin ata na parang pagsalitaan ng bastos at abusado ang isang Vice Ganda nang wala naman po sila or hindi po nila kilala personally yung tao, 'di ba? So, let's pray for Vice Ganda para po makayanan niya lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon. At ano man po yung kahihinatnan ng kaso na to, sana lang ay talagang ma-serve yung pinaka-best way para po masolusyonan yung mga problemang ito. So, kayo po ano pong saloobin ninyo patungkol sa bagay na ito? Mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung hindi pa po kayo nakapag-like, nakapag-share at subscribe sa channel na ito, ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na po kayo, and also don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.